okay sa'yo. Kasi sa'yo na yun. Sino naman yung gumamit ng power trip sa akin? Hindi ko tinanong. Napakaganda pala ng naidulot ng lindol sapagkat nagkaroon din ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Ito ngang si Zoe ay naging mabait na dito nga kay Annalyn. Samantalang ito namang si RJ at Lynette ay naging magkaibigan na at pinayagan na rin ni Doc Carlos na gawin ito dahil wala naman siyang iniisip na masama dito kay Lynette dahil may tiwala naman siya dito. Ngayon naman sinabi ni Lynette na napakaswerte nga daw niya dito kay Doc Carlos dahil bukod nga daw sa gwapo ito ay napaka-honest din nito sa kanya. Kaya naman nung marinig yun ni Doc Carlos ay medyo napahilaw ang kanyang mga ngiti dito kay Lynette. Buti na lang at hindi niya nahalata. Dahil ang totoo talaga ay mayroong isang lihim na tinatago-tago ni Doc Carlos na hanggang ngayon hindi pa rin niya masabi-sabi dito nga kay Lynette. Samantala, naging effective nga ang mga naging advice nga nitong si Giselle dito nga kay Lyndon at maging dito kay Migo. Tinuruan niya pati kung paano mag-let go at sinabi niya rin na masarap pabuhay nang walang kinikim-kim na sama ng loob. Higit sa lahat, magaan sa kalooban kapag natuto kang magpatawad maging sa iyong sarili. Kaya naman, nagkapatawaran na nga itong si Migo at si Lyndon dahil kay Ma'am Giselle. Maayos nga ang mga takbo ng abot kamay ng pangarap dahil nga sa napakaganda na ito at hindi na medyo magulo na lagi na lang nag-aaway ang senaryo. Dito naman ang senaryo ay nagpapatawaran na at nagkaayos na nga rin itong magkapatid na si Zoe at si Annalyn. Nga ituloy-tuloy na ang mga kaganapang ito at wala nang gulo na paparating. Subalit ito nga inaakala natin na ang cellphone ay nawala na dahil gumuho na nga ang cellphone shop ay nakita natin na nag-flashback nga itong may-ari ng cellphone shop at hawak-hawak pala niya ang naturang cellphone. Ibig sabihin safe ang cellphone nasa kanya at what a miracle na doon din siya napagawi sa loob ng Estridge. Habang ang tinatawagan niya ang kanyang kamag-anak dahil ang kanyang kasama nga ay nasugatan sa lindol at doon dinala sa Estridge. Napalingon siya ngayon sa may gilid at nakita niya ang poster ni Annalyn. Ang nakita niya sa larawan ay kamukha nung nasa profile picture na naghawak-hawak niyang cellphone. Na nga niya na-confirm na itong si Annalyn Santos ay isa sa anak ng may-ari ng cellphone na binenta ni Josa. Ngayon, hahanapin niya itong si Annalyn sa loob ng Estridge. Magkikita kaya sila? At makuha kaya ni Annalyn ang cellphone na hawak-hawak niya? Gayong nagpaplano na siya na ibenta ito dahil gipit siya dahil wala siyang pambayad dahil nasabi nga niya na medyo mahal ang ospital ng Estridge. Tala nagising na nga itong si Moira mula sa pagka-aksidente niya sa lindol. What a good news naman dahil hindi naman siya nagkaroon ng amnesia. Isinalaysay nga ni Zoe na si Annalyn ang siyang may dahilan kung bakit buhay pa siya ngayon dahil niligtas siya ni Annalyn. Mukhang pati ang ugali nitong si Moira ay naoperahan din dahil tela bumait ito kay Annalyn dahil tumanaw ng utang na loob.